Pero bago ang lahat ha, bago natin ito ipagpatuloy ang ating talakayan, i-like muna at saka i-share itong live natin, okay? Like and share muna para kakalat ito sa taong bayan, guys. Importante yan, okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Donmar TV. Okay? 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa Donmar TV, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe na po kayo kasi kung mag-subscribe kayo, you are always updated sa mga balita, okay, nakagaya nito. And yung mga cellphone ninyo po ay ma-notify yan kung ang Donmar TV ay nagla-live na ha, ma-notify yan, okay? Sabay-sabay muna tayong mag-subscribe sa Donmar TV sa mga bago pa dito. Subscribe Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so simulan na natin ang ating talakayan ha. Kasi po importante po itong matatalakay natin. Ano ba yung una nating pag-uusapan dito? Ito po. Okay? Ito, i-explain natin itong nangyari nga na pagsibak nitong ito, ang tanong lang dito. Sinibak ba itong si Zaldico o may sakit lang talaga yung tao kaya tinanggal siya sa kanyang pwesto? At sino ang nagpasibak sa kanya? Okay? Yan ang alamin natin. Play natin yung video. Play. Sa unang araw ng pagbabalik ng Kongreso mula po sa bakasyon, may sibakan agad na nangyari. Ang casualty, ang tingnan nyo ha. Ang sabi po ni Ed Lingaw, may sibakan pong nangyari. Bakit ginamit yung word na sibak? Sinibak ba talaga itong si Zaldico? Ano sa tingin ninyo? Sinibak ba? Sabi ni Tita Ganda, si Donmar, nandyan ka? No? What I mean? Di ko si makita. Marcolita, isa sa mga lawyer ng INC. INC naman talaga eh. So, ano sa tingin nyo? Sinibak ba talaga? Ha? House Committee on Appropriations si Congressman Zaldico at hindi po ito basta-basta. Ang komite sa appropriations marahil ang isa sa pinakamahalaga at pinakamainfluensang komite sa buong Kongreso. Dahil ito po ang bubuo ng taon ng budget ng gobyerno. Lahat ng mga ahensya ng gobyerno halos luhod na dadalaw sa Appropriations Committee. Kahit sino man ang namamahala sa Appropriations Committee, siguradong malapit siya sa mga Diyos ng Kongreso at ng Malacanang. At sabihin natin, siya ang tunay na malapit sa kusina. Katunayan, nung nireklamo ni VP Sara Duterte ang budget ng kanyang ahensya, ang pininteriya ni VP Sara ay si Speaker Martin Romualdez at si Appropriations Chairman Zaldico. Ang hirit ng Appropriate Chairman ha? Appropriates Chairman of the committee itong si Zaldico. Natanggal siya sa kanyang pwesto. Okay? Kayo po ba ay maniniwala na tinanggal siya dahil may sakit o talagang sinibak siya kasi nagpanik na po itong Malacanang? Ang tanong dito, may magginawa bang hindi maganda itong si Zaldico kaya sinibak? Yan ang tanong. Okay? O talagang nagkasakit lang siya? Okay? So, anong paniniwala niyo dito? Sige, basa ako ng comment, ha? Good morning ka, Donmar TV. Ayan, Tony Boy TV. Mamaya. Wala pa namang nag-comment. Kasi, ang babasahin kong comment, yung may laman, ha? Yung marunong magtanong, marunong mag-explain, ha? Yung mga bati-batian yan, hindi ko yan babasahin. Okay, play. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lamang ko at ni Speaker Romualdez. At medyo kakaiba rin kasi ang kaso ni Ko. Sa nakaraang Kongreso, ang Appropriations Committee ay binibigay lamang sa mga napaka-senior na congressman na malapit sa administrasyon. Diba? So, meaning to say, itong si Zaldico, nakakuha siya bilang chairman sa Appropriations Commission kasi po malapit siya sa administrasyon. Pinipili yan eh. Diba? So, meaning to say, itong si Zaldico,
ito yung gusto ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos. Okay? Ngayon, ang tanong, di ba kaya'y tinanggal siya ni Bongbong Marcos? Kasi meron pong mga kongresista na nabigla, na-shock sila. Oh, totoo yan. Na-shock yung ibang mga congressman. Bakit nasibak si Zaldico? Na-shock sila. Oh, nakapagtataka. Meaning to say, hindi nila inakala na ganun ang mangyari. So what I mean is, ang desisyon na yan na masibak si Zaldico ay hindi po galing sa House of Representatives. Kasi kung galing yan sa House of Representatives, magiging usap-usapan muna o yan bago nila malalaman na sisibakin na si ganito, ganyan. Kasi may usap-usapan talaga yan sa House of Representatives. Pero itong mga kongresista na ito, na-shock sila. Okay? Oh. Pangga Mercy, hello po. Hello kuya. Hindi ko masyadong mabasa yung mga ano mo ha. Oh. Love ya. Ayan. Jane Bramlett, shout out sa mga moderators ko dyan. So na-shock sila. Meaning to say, biglaan, hindi ito pinag-usapan sa House of Representatives, ngunit may nagpasibak nito na hindi galing sa House. Ang tanong natin dito, sino yung magpapasibak? Di ba kaya si Bongbong Marcos? Di ba kaya si First Lady Liza Araneta Marcos? Oh, yan ang questions ngayon. Maraming tanong yung tao ngayon. Kasi, ang tanong pa rin, sinibak ba si Zaldico? Dahil meron siyang ginawang hindi maganda? Nagpanik na ba ang Malacanang? Dahil kung tatandaan ninyo ha, kung tatandaan ninyo, ang Iglesia ni Cristo Rally po ay tungkol po dito sa mga tuwadkom. Yun ang laging binabanggit ng INC Rally. Ang tuwadkom, wala talaga. Yun ang laging binabatikos doon sa rally ng INC. Hindi nila nagugustuhan ang ginawa ng House of Representatives. Oh. May kinalaman ba ito sa pagsibak ni Zaldico? Ngayon, yan ang malaking tanong. Di ba? Kasi po, takot rin ang Malacanang, takot rin ang ibang mga kongresista na hindi sila kakampihan ng INC. Malapit ang eleksyon. Remember that. Ito yung pinaka-importanting buwan at sa mga the following months. Kasi kung kung ikaw politician ka, kung ikaw politiko ka, kung congressman ka man o masenador ka man, natatakbo ka, malaking bagay po na matulungan ka nitong mga INC members. Solid sila eh. Di ba? Yan ang malaking tanong ngayon. Ano sa tingin ninyo? Mag-comment kayo ha. Play. Kanyang pangalawang termino pa lamang nang makuha ang Appropriations Committee Chairmanship noong 2022. Wala rin siyang distrito, siya po tinatawan ng party list group ng Ako Bicol. Isa po siya negosyante mula sa Albay, pinuno ng Sunwest Group of Companies na nasa construction, power generation at real estate. Kaya parang hindi pa ganun kalalim ang kanyang hugot sa politika. Pero ano pa man, bakit parang biglang napatalsik sa kulambo itong si Zaldico? Di ba? Ano sabi niya? Bakit biglaang napatalsik sa kulambo itong si Zaldico? Kasi sa mga post po ni mamaya ipapakita ko mamaya ha ang post ni Zaldico, ang kanyang reasoning mamaya, okay? Kasi para makita natin ang lahat ng mga anggulo, okay? Hindi tayo one-sided. Okay, play. Sa unang araw ng sesyon kanina, may naghain ng motion na deklarang bakante ang posisyon ni Ko bilang Appropriations Committee Chairman.
Ang pagdeklarang bakante ang isang posisyon ay katumbas na rin po ng pagsibak sa isang opisyal. At ang mosyon ay hindi galing sa kung sino lamang, kundi sa mismong anak ng presidente na si Congressman Sandro Marcos. Ang tuloy ng ilan, meron ba itong iba? Ayun ha. ang desisyon na yan, ha, ang balita na yan na sinibak itong si Zaldico, ha, ang balita si Ed Lingao ang nag-confirm yan, ang nagsabi niyan ngayon. Sabi ni Ed Lingao, nanggaling po ang impormasyon na yan sa anak ng presidente, which is si Sandro Marcos. Galing sa kanya ang impormasyon na sinibak si Zaldico. So, anong ibig sabihin? Bakit hindi galing kay Martin Romualdez? Bakit hindi galing sa mga membro ng Tuwadcom o any members dyan sa Kongreso? Bakit kay Sandro Marcos pa talaga? May kinalaman ba ang nanay na si F. Eliza dito? Yan ang malaking tanong. May kinalaman ba ang ating presidente ng Pilipinas, which is si Bongbong Marcos, sa pagkatatanggal nitong si Zaldico? Ano ba ang nagawa ni Zaldico na tinanggal ito? Okay? Pero may rason si Zaldico, ha? Ang kanyang sarili, nag-reason siya, meaning ipinagtanggol niya ang kanyang sarili. Mamaya ipapakita ko sa inyo ang kanyang sinabi, ha? Bakit siya sinibak? Okay? Patuloy. Ibig sabihin, isang oras matapos siyang masibak sa katungkulan, naglabas si Kong ng sariling pahayag. Kusa raw siyang nagbitiw dahil sa ilang pressing health concerns. Kahit si Kong yun ang health concern. Yan po ang pangunahing reason ni Zaldico kaya siya sinibak. Maniniwala ba kayo dyan? At itong si Abante ngayon, ito ha, patuloy natin yung balita ha, play. Ang co-chairperson ni sa Appropriations Committee ay nagulat sa kanyang pagkakatagal at mukhang nagulat. Di ba? Itong si Abante ngayon, nagulat. Na-shock siya. Sabi ni Abante, ha? Natanggal ka? Na-shock itong si Abante. Meaning to say, ang mga Tuwadcom po, yung sina Barbers, sina Chua, sina Dan Fernandez, lahat ng mga miyembro ng mga Tuwadcom, wala rin silang alam na yan po ang mangyayari. So meaning to say, gulat na gulat sila dito. Now, matakot na kayo dyan, mga Tuwadcom, ha? Dahil nagsalita na po ang Iglesia ni Cristo. Ayaw nila ang mga pinanggagawa ninyo dyan sa Tuwadcom. Malinaw yan. Baka si Bongbong Marcos, kung ano-anong maisip niya dito sa INC, baka kayo na ang susunod na tatanggalin. Good luck na lang sa inyo, play. Sa kanyang pressing health concerns. Ito pa ang isang paramdam. Sabi ni Ko sa kanyang pahayag na he serves lamang at the pleasure of the majority. Sumusuwang hindi ito pleasure. Siya raw ay nagsiservisyo in the pleasure of majority. Meaning to say, kung ano yung nakararami dyan doon sa House of Representatives, doon lang siya. Okay, ang tanong diyan ngayon, ito. Ng majority o ng liderato. Saan sumabit si Ko? Bilang Appropriations Committee Chairman, si Zaldico. Saan raw sumabit si Ko? Ito talagang si Ed Lingao. Saan sumabit si Ko? Kaya ba tinanggal si Ko dahil may sabit siya? Yan ba ang ibig niyong sabihin? Play. Play. Ang pinuno ng House Delegation sa Bicameral Conference Committee, ang grupo nagawa ng final na verasyon ng General Appropriations Bill. Kung tandaan po ninyo, sa BICAM nangyari ang maraming milagro sa budget dahil ng paglobo ng public works budget ng 280 billion. Ayan, di ba? Ito ba yung kadahilanan? Yan ang malaking tanong. Dahil ba
lumobo ang budget ng DPWH. Kaya hindi siguro nagugustuhan ng Malacanang, kasi po nakasaad po sa ating konstitusyon na ang Department of Education ang malaki na budget, di ba? Yun ang uunahin. Tapos na-issue pa yung sa PhilHealth na zero budget, di ba? 90 billion sana yun ang ilagay na pondo doon sa PhilHealth, pero hindi yun nangyari, na zero budget. Ito ba yung dahilan na posibleng tinanggal itong si Zaldico? At si Bongbong Marcos ba ang may utos nito? Nagdududa ang taong bayan dyan. Kasi nagpanik na. Kasi yung walang ibang laman na issue ang Iglesia ni Cristo kundi dahil doon. Yung sinabi ni Rodante Marcoleta, naghiyawan yung INC. Sang-ayon lahat ang mga INC members sa lahat ng sinabi ni Rodante Marcoleta. Okay? So malinaw yan. Play. Pagbawas ng pondo ng maraming social services gaya po ng DSWD, edukasyon, agrikultura, at ang PhilHealth. Samantala, pinasok naman ang 26 billion pesos na pondo para sa AKAP, ang ayuda para sa kapos ang kita na hinalang marami report para lamang. Di ba? So minention po ni Ed Lingaw, ang dami po na nagrereklamo po ang itong INC. Itong mga binabanggit ni Ed Lingaw, hindi naman nagsasabi si Ed Lingaw na connected ito sa INC. Tayo lang po ang nag-analyze dyan. Kasi timing Sapat. Sa pool yung timing. INC rally, tapos nasibak si Zaldico. Nakita na ang daming pumupuntang tao. Sabi ko nga sa inyo, malaking tulong ang Iglesia ni Cristo kung ikaw ay politician ka. Patuloy. Lahat po ng mga ito naging sobrang kontrobersyal at kailangan ng damage control ng Malacanang. Di ba? Damage control ng Malacanang. Alam mo, sa totoo lang, si Bongbong Marcos, hindi ako masyadong sure na si Zaldico at itong si Bongbong Marcos ganun kalapit. Remember, itong si Zaldico at si Bongbong Marcos, hindi po sila magkadugo. Bakit si Zaldico lang ang tinanggal? Bakit hindi tinanggal si Martin Romualdez? Di ba? Sa mga issues na inireklamo ng taong bayan sa budget ng Pilipinas, so kung ano itong mga inireklamo ng INC, na impeachment, lahat-lahat, alam naman natin, may kinaugnayan ito kay Tambaluslos. Pero kay Bongbong Marcos, meaning to say, parang sa Bisaya pa, na-appeal ra siya o nadamay lang siya dito sa mga kabalastugan dito sa Kongreso. Bakit? Ang tanong dyan, ikaw Bongbong Marcos, kung ikaw man ang nagpatanggal kay Zaldico, bakit hindi mo na lang tinuluyan ring pinsan mo? Hindi kaya. Meaning to say, hindi kaya. Hindi kaya ang kanyang pinsan, kadugo niya, hindi kaya niyang tanggalin. Bakit hindi kaya niyang tanggalin? Yan ang malaking tanong. Totoo ba yung mga sinasabi ng ibang mga vloggers na may pinanghahawakan na kung ano-anong video o kung ano-anong mga ebidensya raw patungkol dito kay Bongbong Marcos? Kaya walang imik itong si Bongbong Marcos, kasi kung iimik itong si Bongbong Marcos, ito yung ebidensya, parang may ganun na sinasabi yung mga ilang mga vloggers. Ako po ay hindi maniniwala dyan, not unless kung kung talagang totoo yan na may panghinahawakan pang-blackmail itong si Martin Romualdez kay Bongbong Marcos, kasi usap-usapan din naman yan, naririnig ko naman yan hindi tayo makapag-confirm dyan. Diba? Pero parang makonect-connect na natin yung issue ba? Bakit si Zaldico lang ang tinanggal? Ano bang ginawa ni Zaldico
na malaki yung impact dito, di ba? Sa halos 200 piso na mga proyekto. At sa uli, mukhang Siko ang unang nalaglag dahil sa sigalot sa budget. Ang hindi lamang Siko ang unang nalaglag. Bakit, Edlingaw? Marami pa ba ang malaglag? Marami pa ba ang masisibak? Mga tuwad ko, good luck sa inyo mga tuwad ko. Baka kayo ang susunod na sisibakin. malinaw, meron pang ibang panalaglag.